Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So yung pag-uusapan natin yung kanilang nilabas na Nightcraw's 4th Crow letter. So kinuntot ko to kahapon kaso na-delete yung video ko mga bossing. No? So ayan, unang-una yung Asia 1, Hillbeast, congratulations daw. Sabi ni Nightcraw kasama originals dyan, tsaka Nightmare. Doon sa pag-claim nila ng Pop Dog. Okay, so we've been closely monitoring your gameplay and we will use the insight gained during the Crusade pre-season to implement the improvement for the next season. Your valuable feedback is crucial, so please don't hesitate to share your thoughts. Sabi nila dito in this announcement, and we would like to primarily focus on Epic Dungeon and Fort Class Advance. So Epic Dungeon yan, kaso yung Epic Dungeon, napansin daw nila na yung introducing daw tong content na to, masyado pang maaga. So, maaga pa para ilabas. Ayan, premature sinabi nila dito. This delay priorities your gameplay experience, ensuring you can fully immerse yourself when the time is right. Ayan, sabi when the time is right. Well, provide an updated schedule as soon as it's finalized. Pero yung Fort Class Advance, baka matuloy na yan sa November 19 or 26. Kasi nagbigay na sila ng required for Fort Class Advance will now be tokenized na daw, allowing them to transcend regional and server group boundaries within the game's economy. The essential tokens for Fort Class Advance include, ayan na, Essence of Curses. Diba sabi ko nga sa inyo gagawin token to, at itong Ancient Master Alloy. So nandyan yan sa previous content ko, yung grabing materials regarding dito. Pwede nilang baguhin to guys, no? Sobrang dami kasi nung kailangan talaga eh. Ancient Papyrus hindi nawawala, 10,000 yung kailangan dyan. 8,000 yung sa content ko. Higher Seal of Advancement, nasa 1,700 kung malas talaga sila. Frozen Tier, walang Frozen Tier. Kaya tatao, ba't may Frozen Tier dito? Sa core kasi wala namang Frozen Tier doon. Unless ilabas na rin yung Awakening. So sa Awakening naman, andyan yung link sa baba para alam nyo kung ano yung i-hoard yung item. Nasa sa inyo na lang kung i-hoard nyo ba siya or hindi. Tapos syempre Morion, sa katutak na Morion. At Sowa. Sowa kasi hindi naman token kaya hindi na nabanggit dito. Kaya panoorin nyo yung Fort Class Advance natin na content. Kasi magkaka-idea kayo doon kung ano yung possible na tumaas, diba, na item. So paldo na naman kayo yan mga bossing. So ayan, we'll share more details about Fort Class Advance in future updates. So abang-abang tayo, kaya mag-subscribe ka sa aking channel para hindi ka mahuli sa mga bali-balita. So lastly, based on your feedback, we adjusted Word Dungeon. Yun, nakikinig nga sila sa sa hinanaing sa Discord. Kaya yung sa Word Dungeon, 'di ba, binabaan yung level. Kasi masyadong hindi natin kaya, 'di ba? Lalo na yung kahit yung minimum spender lang, hirap pa rin, lalo na doon sa higher floor. Pero sooner or later tataasan na nila yung level diyan every season. So, we remain committed to listening to your stories and working to make Nightcraw's a game everyone can enjoy. So, kaya namigay sila kahapon ng isang katutak na reward. Okay? So, in regarding din sa Fort Class Advance, abangan nyo na lang yan. Siguro, it's either na 19 or 26 yan. Pero yung upcoming talaga ng mga patch note, baka unahin nila dyan yung potential. So, abangan nyo na yung potential, magic infusion, kailangan nyo ng konting country coins. Hindi naman totally kailangan. Pero mag-hoard na kayo ng country coins. Tapos, kung magkaroon man ng potential, abangan nyo na lang. Napupulot naman yung, binibili naman yung yung pang-potential. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.